Ikinulong na sa Bulacan Provincial Jail ang kontrobersyal na kontratistang si Pacifico Curly Discaya sa bisa ng arrest warrant ng Malolos Regional Trial Court, Branch 20 sa Bulacan. Pinaghahandaan naman na ng kanyang kampo ang paghahain ng motion to bail dahil anila mahina raw ang mga ebidensya laban kay Curly, habang may handa pa anilang isiwalat si Discaya. Ang buong detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almohano. In relation to Article 171, Paragraph 1, Article 14 of the Revised Penal Code. 9 na buwan matapos manatili sa Senate custody matapos i-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa umano'y pagsisinungaling sa investigasyon ng flood control corruption. Himas rehas na ngayong Lunes, June 8 si Pacifico Curly Discaya sa Bulacan Provincial Jail sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng Malolos Regional Trial Court, Branch 20. Nahaharap sa kasong malversation of public funds si Curly at 10 pang kapwa-akusado, kabilang na riyan ang kanyang asawa na si Sara Discaya. Kaugnay pa rin ito ng 53.9 million pesos na maanumalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan, na ayon sa investigasyon ng Office of the Ombudsman, naglabas umano ng bayad na kulang o walang maayos at sapat na dokumento. Ayon sa abogado ni Curly, bagamat nakahandang makipagtulungan sa batas, malungkot daw ang kanyang kliyente. Siya yung bigay ng mga pangalan, siya yung nagsiwalat kung ano yung kalakaran sa DPWH. Tapos ito yung mararanasan. Ikaw na nga ang tumutulong sa gobyerno, ikaw pa ang ikukulong ngayon. Hindi nakaposas ng dalhin sa Malolos RTC si Discaya at kapansin-pansin din ang cast o suot nitong arm sling mula pa sa naging surgery niya kamakailan. Naka-injury yung kamay niya eh. Hindi kakasya din yung posas doon sa ng kamay niya because of the injury. So binantayan naman natin, no special treatment sa kanya. Susunod ako ha. Saan tayo, officer? Malolos. Alas 7 ng umaga itinurn over mula Senate custody si Discaya matapos gawin ng booking procedure sa Senado, kabilang ang pagbasa ng Miranda rights, mugshot, fingerprints at medical test. Siyam na ang nasa kustodiya ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, kabilang ang mag-asawang Discaya, si Bryce Hernandez, JP Mendoza at Maria Roma Discaya Rimando. Habang pinaghahanap pa ang 2 pang Public Works Bulacan 1st District Engineers. Ang at-large ay si Ernesto Cosay Galang, Lorenzo Alcoriza Pagtalunan. Sila po ay may manhunt ngayon para sa kanilang dalawa ngayon. Yung sa dalawa, mas maganda pa na sumuko na lang din kayo dahil alam niyo naman yung galit ng taong bayan doon sa nangyaring if indeed there was ghost projects. Pinaghahandaan naman na ng kampo ni Curly ang paghahain ng motion to bail. Ito'y kahit pa non-bailable ang kasong malversation. Harapin niya yan. Kasi malakas din ang pananalig namin base sa ebidensyang binibigay ng prosecution. Sa amin nakikita namin na hindi naman na nila kinokonsidera ang paghahain ng motion for hospital arrest matapos sumailalim sa surgery ang kanang braso, lalo't handa pa rin silang aniyang makipagtulungan. Giit pa ng kampo, mayroon pa silang handang ibunyag. yung more than 150 pa na mga kasangkot sa flood control, pag may pagkakataon daw, papangalanan niya. Tumanggi naman munang magkomento ang kampo ni Curly tungkol sa identity ng mga ito, lalo na kung mula ito sa mga matataas na pwesto. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.